Hello guys, good morning po sa ating lahat. Welcome back to my channel, Randy Taylor Vlog. So, ngayon guys, ay ito, magtatabas na naman tayo. Tapos, yung papasok tayo doon sa ating D9 na pagtuturo ng mga teknik ni Randy Taylor Vlog para sa 1 month challenge natin. So, sinisigurado ko nga sa inyo na after nitong ating challenge is basta tandaan nyo lang itong guys ng mga ginagawa natin kasi ito yung magiging daan para maging kahit pa paano mapulutan nyo ng aral at saka matututunan nyo kung paano ginagawa. So sa mga interesado ng mga ganitong klaseng video, para sa inyo itong video na to. So welcome back guys. Ang gagawin natin ngayon ay mag-layout tayo dito sa ating tila ng ating tatabasin. Yung pantalon muna ito. Tapos yan, edi na may mga video na tayo dyan na para tungkol dito, pero mas maganda na rin yung guys yung medyo kahit paano matutukan natin ng ating camera para at may bibigay natin yung mga simpleng tips, simpleng pamamaraan para about sa pagkakating ng ating mga damit. So, yan, napapansin nyo, kulay puti ulit. Tapos mamaya, mga ibang kulay na lang. Pero, I think na hindi na natin kayang ibigay yun. Kasi same procedure na rin naman. Kasi, hahaba masyado yung video natin. So, sa mga susunod siguro natin na pamamaraan, susunod natin mga video, ay magagawa tayo ng tutorial about doon sa mga ganun. So, let's go. So, ayan, tinutukan ko na ito guys para makita nyo kung paano nililayout. Pero itong gagawin natin pala, sorry. So unang-una mag-ano muna tayo dito sa side niya para pang tawag nito kung anong tawag nito sa amin, pang flaps sa ilalim, pang ilalim. Tapos maglilimit tayo ng ganun. Mas maganda nito kasi guys na ganito kasi at least nakikita nyo at sa kanan kita ba? Ayan, hindi natin ipansin. Kaya lipat ko yung camera ko. Pasensya nyo na guys, medyo madilim, hindi masyadong clear yung ano natin, yung guhit natin. Tandaan nyo lang guys yung mga procedure. Kasi sa mga susunod na natin na panahon ay susunod natin mga video, saka natin tututukan ito ng step by step at saka ipapaliwanag natin bawat guhit, ipapaliwanag natin kung paano, bakit meron ng ganun, kung bakit ganun ang mga guhit. So in the meantime, habang nasa D9 tayo ngayon sa ating tailoring tutorial para sa ating 1 month challenge. So nandito na tayo sa D9, papasok tayo sa D9. So, ang sukat nito ay medyo maliit lang siya. Sa mga susunod guys na pagbibideo natin, ituturo ko sa inyo kung paano natin kinukuha dito yung sukat na kailangan natin palabasin. So, kung anong mga layout, kung anong mga sukat ng bawat isa na guhit na ating nililayout, kasi kanya-kanya ng sukat yan para mapalabas natin yung sukat ng ating tinatarget. So matangkad ito siya, matangkad. So same procedure daw sa mga pants natin. Length muna tayo, length, tapos figure, ito figure, tapos dito diretso sa length. Kung mapansin nyo, ito dito, meron tayong dito na ginuhit na para doon sa collar natin. Tapos ito para sa pocket. Ito para sa armhole. So, tandaan nyo ito guys kasi medyo kahit papano, dito tayo makakuha ng mga technique para pag kayo naman ang gumawa ay marunong na kayo. So, hindi ko na muna ito, siguro sa mga susunod natin na
pamamaraan is ituturo natin ito ng isa, kagaya ng mga sinasabi ko dyan sa mga previous videos natin, is ituturo natin isa-isa, himay-himay natin ang bawat guhit kung bakit, kung anong ibig sabihin nun, na para matarget natin yung ating sukat na tinatarget. So ang collar nito is 14.5, so 13.5. Tapos may shoot una dito guys, ano ito, collar, tapos dito sa shoulder, so 16.5. Tapos yung ano niya, yung dibdib niya, so ang sukat niya 37. Tapos dito may mga reverse tayo dito at saka flashing na ginagawa, pero siguro hindi ko na mahimay sa inyo ito muna ngayon, pero abangan nyo sa mga susunod nating video, ay gagawin natin yan para sa inyo, para sa ating mga katilor na interesado sa mga ganitong klaseng video. So 31 sa waistline nyo, 31. Magpa-plus tayo, so abangan nyo rin yun. May mga flashing tayo dito kasi na ginagawa, lalo na kung depende kasi sa sukat na ating sinusundan. So abangan nyo guys, kasi ituturo natin yan isa-isa para malaman nyo rin kung paano ginagawa. So isa-isahin natin yan sa mga susunod nating mga video, kasi as kagaya ng pangako ko sa inyo na bago matapos itong ating 1 month challenge, ay matututo din kayo. So sa lahat na mga gustong interesado ng ganito, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at saka mag-like and share para do sa ating video, para sa ganun marami tayong ma-encourage na mga inspiring tailor na kagaya natin. So sa mga gustong matuto, tandaan nyo lang guys, ito mga ginagawa natin ay kasi para sa inyo ito sa atin, kasi hindi tayo makakagawa ng gamit natin kung hindi tayo marunong sa ganito, sa mga first move, first operation. So importante ito guys, sa mga ganito. So mahalagang matuto kayo, marunong kayo ng ganito, kasi para doon makagawa kayo ng sarili nyong gamit. So dalawa ito, ang gagawin lang natin ito, pagkupitin ko na lang, dalawa naman ito, hindi na tayo gagamit ng cutting machine natin. So imamanual na lang natin, konting kaya naman. Mano-mano natin guys, kasi individual kasi ito, hindi kagaya ng mga nandyan sa likod ko na puro mga free size yan. So isang size, papatong natin yan doon sa marami, saka natin gugupitin ang ating cutting machine. So once again, habang nagugupit tayo dito, ay nagpo-promote lang ako ng ating channel. Sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako si Randy Tailor Vlog. Tapos nagagawa tayo ng mga ganitong klaseng tutorial about tailoring at saka sa mga automotive, sa electronics. So meron tayo dyan ng mga video ng ganyan. So nag-explore tayo ng mga iba't ibang pamamaraan. Ayan mga content ni Randy Tailor Vlog. Nag-explore tayo ng iba't ibang pamamaraan na at the same time pwede natin pakinabangan pagdating ng araw na tayo naman ang matuto. So once again, sa mga napadaan lang at naligaw lang dito sa ating channel, ay inaanyayahan ko kayo na huwag kalimutan mag-subscribe at saka mag-like and share, tapos pakipindot na rin yan ng notification bell para sa mga ganitong klaseng video, sa mga interesado, para maging updated kayo sa mga susunod nating video na i-upload. So habang ginuguhitan ko ito, ayan, so welcome sa ating D9 para sa ating 1 month challenge, para sa ating tailoring tutorial about sa tailoring ito guys. Tapos nung last time na may request nga sa atin na so meron tayo dyan video para doon about sa automotive. So meron tayo dyan video na ganun, kasi requested yan ng ating katilor na ating solid supporter. So maraming salamat doon sa nag-request na about sa automotive. Ayun na ginawa natin ay para sa inyo.
So ililipat ko lang itong aking camera kasi dito ko natin kukunin natin ito. Kasi gaganyan ito. So isa ito sa mga pamamaraan na para natin matipid yung ating mga tila, ating mga ginagamit na tila. Kasi very expensive itong mga tila na ganito. So kung kagaya natin na ay sa mga magtatayo ng ganito, importante na alam nyo itong pagtitipid ng ating tila para at least at the same time makakatipid kayo at saka kikita kayo ng maayos sa inyong mga negosyo na ganito. So ang ginawa natin kanina, unang front yung una, tapos dito natin ilalatag yung dito sa back, ito na yung back. So once again, welcome sa ating D9 para sa ating 1-month challenge about tailoring. So maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga previous videos natin na pagsuporta ninyo. So maraming salamat po sa inyong lahat na ating mga solid subscriber at saka solid supporter ni Randy Taylor Vlog. So ayan, okay na ito. Bali, ang gagawin natin ito ay nilatag natin. Ayoko lang kung pansin nyo ito guys, pansin nyo lang ito. Andito yung guhit natin para doon sa ating front. So ang gagawin natin dito is mag-additional tayo. Even na hindi pa natin may papaliwanag sa ngayon, pero ang isang procedure yan guys na paggawa ng ating mga ganitong klaseng damit. So isa sa mga procedure dito at saka dito mayroon ng mga ano yan, mga flashing. So hihimay-himay natin yan pagdating ng araw na bago tayo magtapos. As may promise ni Randy Taylor Vlog na matututo kayo so sa mga ganitong klase na trabaho. So para kung kayo naman ay di siyempre mas marunong na kayo. So malaking tulong ito guys, malaking bagay na matuto kayo ng mga ganito. Para doon sa mga interesado, pero doon sa mga hindi naman interesado ay natural guys na hindi kayo matututo kasi hindi kayo interesado. Pero para doon sa mga interested ay matututo kayo. Himay-himay natin yan pagdating ng araw. Kasi kahit anumang bagay, kung hindi mo gugustuhin, parang pag narinig mo, sabi ng mga matatanda, lagpas sa kabilang tinga. Pag narinig mo, palagpas lang sa kabilang tinga, palabas. So wala kayong matututunan. Pero para doon sa mga interested na mga ganito, klaseng trabaho, sisiguraduhin ko sa inyo na matututunan nyo bago tayo magtapos sa ating 1-month challenge para about sa tailoring tutorial. Yan. So 1 month itong challenge natin. Sina-challenge ko rin yung aking sarili kasi 1 month nga, biro mo, nasa D9 pa lang tayo. So welcome once again sa ating D9 para sa ating 1 month challenge para sa tailoring tutorial. Yan, about tutorial about tailoring, lahat yung ating mga ituturo dyan, mga simpleng technique, simpleng pamamaraan na mapapakinabangan nyo pag kayo naman ang trabaho ng ganito. Sa mga gustong mag-request, kung may request kayo na ipagawa sa atin, so mag-message lang kayo dyan sa baba ng ating video. So meron na tayo dyan ng 8, may 8 na video na tayo dyan. So kahit alin dyan, kasi nag-update naman natin yan from time to time pag oras ako. So in-update ko yan para pinabasa ko lahat ng mga comments. So nagbabasa ako ng mga comments kasi hindi pa naman tayo ganun kalaki. So kayang-kaya pang makubundit yung lahat ng message na pumapasok dyan. Pero sa mga pagkahayam yung kagaya ng iba, siyempre hindi nila ma-accommodate lahat ng mga message kasi may limitasyon lang yan kung ilang message lang yung kailangan ma-accommodate sa isang video. So I think YouTube na yung nagbubura niyan. So meron tayo din tax na nilalagay. Isa rin ito sa matututunan nyo someday na kung paano itong mga sukat, anong sukat itong nilalagay natin dito. Ayan, may mga tax yan siya. Ayan, 3 yan. Meron sa taas, tapos meron sa baba. Ayun.
Tapos yung mga ganitong klase mga retaso, ilalagay natin dyan sa balot, kasama sa balot, kasi mapapakinabangan niya ng ating mga masisipag na gagawa nito. Tapos ito mag-i-slip tayo. So ito ngayon ay medyo makapal-kapal na. So hindi natin ito kakayanin ng gunting, so gagamit tayo ng ating cutting machine. Pero ganun pa man, i-layout muna natin dito sa ating tila. Tapos susundan nyo lang ito guys. So same procedure, length, female ito siya, female. Tapos yung sleeve length. So sleeve length. Tapos dito may nilalagay tayo dito para sa armhole. So pag ganyan na ang style niyan, mula sa top papunta dito sa may layout tayo dito. Tapos i-squala lang din natin ito siya papunta roon, papunta rito. Tapos dito natin siya titirahin doon sa sa armhole. Kung anong nilagay natin ang armhole doon. So ito na yan. So gupitin lang natin ito kasi medyo kapal ito, hindi natin kakayanin na imamanual natin. So upper ito guys, once again, so upper ito na ang ginagawa. Sa front, medyo bandang front, kailangan natin kurtihan siya. Uukahan natin na mas lamang siya dito sa bandang front. So uukahan ko lang siya, imamano-mano na natin. So kalau papansin nyo yan, may lamang yung ayan o, medyo ano siya. What's up man? Mag-vlog ka na, no? Okay, sabi na ng fans ko eh. Nagpo-vlog ka na naman. Sabi mga kasama na katilor, Dapat nag-i-edit ka. ayan, Direct yan, direct. hindi pa Live. live. Ni-edit yan. So shoutout doon sa dalawang pumunta rito sa akin. Bawat word ng ibang style. Ibang ano. So ayan, proceed. So malapit na tayo matapos. So ito, ang tawag nito sa amin ay ombrera. Ayan o, tawag nito sa amin ombrera. So para hindi na sila mahirapan, ginagawa na natin ng kasing hugis niya. Yung para pagsalpak nila dito sa ating body is akma para doon sa ating ginawa. So isa rin yan sa mga technique ng ilang ka-tailor is kailangan natin gawin yung magandang klaseng pamamaraan para pagdating doon sa sewing is magiging okay siya, magiging akma siya para doon sa ating ginagawa. So ayan, tapos na, bali ito na yung ating upper. So upper ito guys, tandaan nyo. Sa mga, I think sa mga susunod na naman natin na video ay yung pants at saka
yun, yung pants at saka yung mga skirt, mga ganyan, so pambabae. So meron tayo ng ganyan. So hanggang natin na video yun kasi hindi na natin kakayanin kasi sobrang laki na, sobrang taas na ng ating video. So maraming salamat sa inyo sa inyong pagtangkilik at patuloy na pag suporta kay Randy Taylor Vlog, lalo doon sa kanyang feeds at saka sa doon sa mga ano natin sa ating, may dalawa tayong feeds guys, yung Randy Tailoring. So minsan ina-uploadan ko rin yan dyan ng about sa tailoring or about sa mga content natin sa ating pagbablog. So minsan makikita nyo siya dyan, pero kung gusto nyo mas mga updated sa mga ganitong klaseng content, is dito kayo sa aking YouTube channel kasi dito ko talaga ina-upload ito ng tuloy-tuloy. So once again, maraming salamat sa inyo sa inyong pagtangkilik. Tapos kung napadaan lang kayo dito sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like and share and comment about sa video na napapanood ninyo. Tapos pag may mga request kayo, so message lang kayo dyan guys sa baba at ay gagawa natin ng paraan niya na magawa natin. Kagaya nung last time na nag-message tayo, may nag-message sa akin, nag-request ng mga gagawin, mga DIY. So ayan, maraming salamat doon sa nag-request. Shoutout po sa inyo, sir. So ayan lang guys. So sa mga susunod, abangan nyo sa mga susunod nating vlog ay mag-explore pa rin tayo ng mga iba't ibang pamamaraan about dito sa ating tailoring. So maraming salamat and God bless.